nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Sa hali ng balitaan dito sa Radio Vision. Bagong ruta para sa traslasyon ng itim na Nazareno, ipinatupad na ng MMDA. Traslasyon para sa Pista ng Nazareno, nagsimula na. Palasyo, nakiisa sa pagdiriwang ngayong araw ng kapistahan ng itim na Nazareno. PNP, magtataas na ng full alert sa Lunes kaugnay ng pagbisita ng Santo Papa. Maigpit na seguridad, ipatutupad. At Metro Manila, napabilang sa top 30 cities of the world. Siksik ang ating balitaan dito sa Radio Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon? Ano man ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radio Vision sa Media ng Bayan. Sa araw na ito ng Biyernes 9 sa buwan ng Enero 2015, inugunita at binibigyan natin ng kahalagahan ng kapistahan ng mahal na pong Nazareno ng Quiapo today. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo ko until 7 o'clock sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At siyempre pa kasama natin sa ating PTV4 Telestudio, ang ating pong mutya ng Antipolo City, si Zarina Luzuegro. Of course, kasama ang ating lover boy na si Julius de Zamboron. At dito naman sa ating radyo ng Bayan Studio, kasama pa rin natin, kasangga natin at kapiling natin, walang iba kung hindi ang walang kakupas-kupas na mutya ng Baliwag, Bulacan, Miss Vivian. Miss Vivian, good Friday morning. Good Friday morning, Ka Francis, at magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras na pag-ati ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino, at magbibigay ng mga kaukulang update hinggil pa rin sa ating pagdaraos ng kapistahan ng mahal na Nazareno ngayong araw na ito, Enero 9. At bukas po ang ating message center sa pamagitan ng ating personal hotline 0922-358-2679 para po sa inyong mga mensahe, sa inyong mga pagbati. But don't forget to write your name and your addresses, please. At siyempre pa mga kaibigan, napapanahong talastasan din ang ating pakakawalan sa ating special edition ng ating Radio Vision sa Media ng Bayan on a beautiful Friday. Okay, Miss Vibs, again, ikaw ba'y handang-handa na mamaya sa pagpunta sa Quiapo? Ay, nako, mamaya maraming magko-cover sa atin ang prosesyon ng itim na Nazareno at ilang minuto na lamang po at magsisimula na po ang prosesyon dyan sa Quiapo. Kaya naman po hayaan nyo ibigay ko sa inyo ang rutang dadaanan ng ating mahal na poong Nazareno. Magsisimula po iyan sa Quirino Grandstand, dadaan po sa Padre Burgos Avenue, Jones Bridge, Dasmariñas Street, Palanca Street, Quezon Boulevard, Arlegui Street, Fraternal Street, Vergara Street, Duque de Alba Street, Castillejo Street, Farnesio Street, Arlegui Street, Nepomuceno Street, Aguila Street, Carcer Street, Hidalgo Street, at dadaan din po iyan sa Bilibid Viejo Street, Guzman Street, Hidalgo Street, Bautista Street, at pagkatapos po ay dadaan sa Globo de Oro Street,
Palangka Street at magtatapos po sa Quiapo Church. Napansin ko naka-t-shirt ka ng Poong Nazareno, Ka Francis. Alam mo, Vivian, nung sa Pulpa, nung ako'y nag-aaral sa kolehiyo, hindi ko nababanggitin ang taon, baka malaman pa nila, no? Ang eksaktong edad ko. Pero since then, ako'y namamanata na dyan. Isa na rin ako sa mga mamamasan noong mga panahong 1960s. No, ang mga nakasabay ko nga doon, yung mga makalumang artista na natin sa Pinilakang Tabing, no? In the person of Leopoldo Salcedo, kung naalala nyo, mga minamahal naming taga-subaybay, sina Rogelio de la Rosa, yung celebrities. Yung mga talagang kilala, no? Pero noong mga panahon na yun, talagang kahit na makatabi mo sila, hindi sila pinagkakaguluhan. Ang pinagkakaguluhan pa rin ang ating pong mahal na Nazareno. Siya ang bidang-bida. At during those days, ikukwento sa atin mamaya nung ating piling panauhin, na noon ang kinalalagyan ng mahal na Nazareno, binubuhat namin yan sa pamagitan ng pingga. Yun ang kung tawagin yung dalawang malaking kahoy, papasanin ng mga mamamasa niyan. Yes. Yun. Ngayon, nilagay na nila sa karuwahe, may gulong na, at may lubid na, marami ng giya ngayon. Kasi masyadong dumami ngayon ang naging deboto ng mahal na Nazareno since then. Oo, inaasahan nga po na aabot ng 10 milyon ang dadagsa sa prosesyon. Pero Ka Francis, curious lang ako, ano ang nagtulak sa iyo para maging deboto ng Nazareno? Alam mo, Vivian, napakaganda ng tanong mo. Kasi nung ako'y bata pa, napakarami kong kahilingan sa aking sarili. At merong nagtulak sa akin para ikangay pasyalan ko yung Basilica Minore na yan ng mahal na Nazareno sa Quiapo. Hindi pa ba yan Basilica Minore noon? Pangkaraniwang simbahan. Sapagkat yung Quiapo, kung atin pong tatalastasin sa kasaysayan, hindi po yan ang talagang simbahan ng mahal na Nazareno. Ang Quiapo po, ang pinakapatron yan is St. John the Baptist. Yan. Kaya lang nagkaroon ng milagro, nagkaroon ng kasaysayan niya ng diyan nakita ang mahal na Nazareno mula sa galeon niya, diyan siya iniluklok. So parang naging dambana na ng mahal na Nazareno yung Quiapo Church. Sa kabila ng ito, ang patron ay St. John the Baptist. From then on, marami nang namanata dyan at marami na rin patunay sa buhay ko. Hindi lamang sa buhay ng marami, kundi particular na sa buhay ko. Halos lahat ng hiniling ko dyan hindi ipinagkait. Marami na akong kahilingan na hindi niya ipinagkait. Kaya hanggang ngayon sa aking edad na ito, na kahit na pag-geray-geray na, hindi ako nakakalimot dyan sa mahal na Nazareno ng Quiapo. Opo nga. Itong ating Poong Nazareno, kilala sa pagiging miraculous at talaga naman pong generous. Kaya talagang milyong-milyong deboto ang pumupunta po dyan. Pero paalala po ng Simbahang Katoliko na sana po ay i-maintain natin ang disiplina sa atin pong pag-participate sa procession maya-maya lang. At may panawagan ng ating palasyo ng Malacanang sa pamagitan ng ating butihing kalihim ng Presidential Communications Operations Office, kalihim Sani Coloma Jr., na maging mahinahon hanggang sa panahong ito na idinaraos natin ang kapistahan ng mahal na Poong Nazareno ng Quiapo. Okay, sa oras na 9 minuto, 51 segundos, makalipas ang alas 6, Beds? Yes, puntahan na natin ang ating kasamang si Zarina Lusuegro dyan sa PTV Telestudio. Zarina, magandang umaga. Happy Fiesta! Narito na po ang mga balitang nakalap ng media ng bayan. Una sa ating mga balita, kasabay ng nanalapit na pag-uumpisa ng traslasyon ng Itim na Nazareno, nagpatupad po na rin ng traffic rerouting ang MMDA sa Maynila para sa pista ng Itim na Nazareno ngayong araw. Kasabay nito, nagpalabas rin ng ilang alituntunin ng lokal na pamahalaan ng Maynila at ang mga opisyal ng simbahan para sa taimtim na paggunita sa okasyon. Narito ang ulat mula kay Benj Bondok.
Nagpalabas ng traffic rerouting scheme ang Metropolitan Manila Development Authority kaugnay ng pagdiriwang ng pista ng Itim na Nazareno. Epektibo alas 9 ng gabi ng Huwebes, Enero 8, isasara ang kahabaan ng Katigbak Drive at isang lane ng South Drive. Alas 3 naman ng madaling araw ng Biyernes, Enero 9, sarado na sa trapiko ang MacArthur Bridge, Jones Bridge, Quezon Bridge, Rojas Boulevard mula Katigbak Drive hanggang TM Calao, magkabilang linya ng Quezon Boulevard mula Andalusia, Fugoso hanggang Espanya, P. Campus southbound lane at ang northbound lane ng Taft Avenue. Sa mga manggagaling ng lungsod Quezon papasok ng Espanya, maaaring kumanan sa P. Campa, kaliwa sa Andalusia, kanan sa Fugoso, kaliwa sa Timapua patungo sa destinasyon. Sa mga magmumula ng Espanya patungo ng port area, maaari namang kumaliwa sa Nicanor Reyes, kanan sa rekto padiretso ng Road 10, kaliwa sa Road 10 papuntang Delpan Bridge patungo sa destinasyon. Sa mga galing naman ng katimugang bahagi ng Maynila, maaaring daanan ng northbound lane ng Rojas Boulevard, kanan sa Quirino Avenue at bagtasin ng Nagtahan Bridge papunta sa destinasyon. Hindi rin papayagang pumasok ang mga bus na mula Cavite at Laguna na dumadaan ng Taft Avenue papasok ng Maynila mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ng Biyernes. Magsisimula ang traslasyon ng Itim na Nazareno sa Quirino Grandstand. Bahagyang nabago ang ruta ng prosesyon kung saan idadaan na ito sa Dasmariñas Street sa halip na sa eskolta kasunod ng sunog na tumupok sa isang gusali sa naturang kalye. Una rito, ipatutupad ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang liquor ban para sa magkasunod na panrelihiyong pagdiriwang na pista ng Itim na Nazareno sa Enero 9 at ang pagbisita ni Pope Francis sa bansa sa Enero 15 hanggang 19. Kasabay nito nanawagan rin ang pamunuan ng simbahan sa mga deboto na huwag mag-selfie sa pahalik at sa mismong araw ng pista upang hindi maabala ang iba pang deboto at mapanatili ang kasagraduhan ng okasyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bench Bondok. Maging ang Malacanang po ay nakiisa rin sa mga deboto kaugnay ng pagdiriwang ng pista ng Itim na Nazareno ngayong araw. Ayon po kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, nakalatag na rin ang seguridad para sa ligtas at mapayapang pagsasagawa ng prosesyon ng Nazareno na dinadaluhan ng libu-libong deboto. Sagot na rin ito ng palasyo sa pagtiyak na hindi magagamit ang okasyon para sa paghahasik ng kaguluhan kasunod ng naganap na terror bombing sa Paris, France. Nakikiisa po kami sa ating mga kababayan na mga deboto ng mahal na poong Nazareno. Nandyan po yung panawagan ng pamahalaan na manatili silang mahinahon. Isagawa po nila yung kanilang debosyon sa isang paraan na mapapanatili ang kaayusan at seguridad ng nakararami at sumunod po sa patakarang ipapatupad ng mga otoridad. Samantala, isa sa ilalim naman sa full alert status ang buong pambansang pulisya sa Lunes para sa pagbisita ni Pope Francis. Kaugnay nito, nananawagan ng PNP sa mga makikisa sa papal visit na kilalanin ang kasagraduhan ng okasyon at sundin po ang mga regulasyon upang maiwasan ang anumang kaguluhan. Narito ang ulat mula kay Alvin Baltazar. Itataas na sa full alert ng PNP ang estado ng kanilang alerto sa Lunes, Enero 12. Sinabi ni OIC Chief PNP Leonardo Espina na bahagi ito ng kanilang paghahanda para sa pagbisita ni Pope Francis sa susunod na linggo. Sinabi ni Espina na lahat ng security concern ay kanilang pinaghahandaan at kahit na wala silang natatanggap na banta sa buhay ng Santo Papa, ay iko-considere nila. Aralan niya sa kanila ang nangyari noong 1995 na nadiskubre ang balak na assassination plot laban noon kay Pope John Paul II. We're declaring full alert starting Monday. That's January 12. Of course, we always have to assume that mas maganda na yung mag-assume ka na meron kesa sa wala tapos hindi ka prepared. So, magandang i-assume mo na, pero wala naman kami natatanggap. Sinabi naman ni DILG Secretary Mar Rojas na triple ang higpit na seguridad na ipatutupad nila sa pagbisita ng Santo Papa at ito ay kumpara sa inilatag nilang plano sa tuwing State of the Nation address ng punong ehekutibo. There was a 4-hour session na pinamunuan ni Pangulong Pinoy na tiningnan niya at saka kinritik niya, tiningnan niya ang plano sa bawat bahagi ng pagbisita ni Pope. May mga dapat pang palakasin, paigtingin. Hiningi din ng PNP ang kooperasyon ng mga mananampalatayang Katoliko na tiyak na nagnanais na makakita at makalapit kay Pope Francis sa pagpunta nito sa bansa. Binigyan din ni Espina na ang kailangan lang ay sundin ang regulasyong ipatutupad para na rin maging solemne ang mga aktibidad ng Santo Papa. Sundin lang po natin ang rules, regulations para hindi naman nagkakatulakan, at hindi ho nagkakaalamangan at saka magiging
very proper ho yung solemn activities na gaganapin po ng ating Santo Papa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar. Kasunod po ng nalalapit na papal visit sa bansa ay kasalukuyan na umanong ine-ensayo ni Pope Francis ang kanyang Ingles para sa kanyang mga misa sa Pilipinas. Ito'y upang mas maiparating umano ng Santo Papa ang kanyang mensahe sa mga Pilipinong Katoliko. Ayon kay Vatican spokesman Father Federico Lombardi, ang lahat ng talumpati at homilies ng Santo Papa ay ihahatid niya sa wikang Ingles. Kung magkakaroon naman ito ng problema sa naturang lengguwahe, si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle umano ang magsasalin para sa kanya. Sa ngayon ay mas confident na umano si Pope Francis sa pagsasalita ng Ingles dahil ilan sa mga naging talumpati nito sa kanyang pagbisita sa South Korea ay nasa wikang Ingles. Sa ibang balita, kinilala po ngayon ang Metro Manila bilang isa sa pinakamalawak na business centers at real estate market sa buong mundo batay sa pag-aaral ng isang real estate na kumpanya na JLL. Ito po ang kauna-unang pagkakataon na napabilang ang National Capital Region sa top 30 cities of the world. Ayon sa pag-aaral, ang 13 lungsod na ito ang bumubuo sa 50% ng kabuoang real estate investment ng mga kabilang sa Global 300 cities. At yan po ang mga may init na balita hanggang sa mga oras na ito. Sa ngayon, balik na tayo kay na Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. 17 minutos, 17 segundos makalipas ang alas 6. At bago natin paranin ang ating unang bulusok ng Provincial Roundup, Vips, tingnan mo ang ating message center. Good morning, Poging Sir Francis and Ma'am Vivian. Malakas ang ulan dito sa Hingoog City. Uy. Greet ko lang po ang mga barangay officials sa 79 barangay sa Hingoog City, lalo na kay Barangay Captain Jovito Chavez Jr. sa Barangay Daang Lungsod at Barangay Captain Glenn Lantese sa Barangay Tagpaco. Coming from Roger Gundaya Mata, RGM Production, Santiago, Hingoog City. And good AM, Ms. Vivian at Poging Ka Francis. Ilang araw pa po magsusuot ng diaper ang MMDA. Baka magka-rashes po sila. Hehehe. Belinda Abelgas po ng Barangay Hamurawan, Calbayog City. Good AM po, tanong ko lang. Bakit kaya ginawang itim yung rebulto ni Jesus sa Quiapo? Hudyo naman si Jesus. Sino kaya ang umimbento? Salamat po, Julina ng Parañaque City. Alam mo, Julina, kung babalik tanawan natin ang talagang kasaysayan ng pagdating dito ng mahal na Nazareno sa Pilipinas, yan nasunog yung kinalalagyang barko niya nang ibinabiyahe yan. Ngayon, bagamat hindi siya nasunog, yun ang itim yung kanyang rebulto. Ngayon, para magkaroon pa tayo ng ibayo pang kabatiran dyan, yung panauhin natin mamaya, Bips, ang magsasalaysay ng kabuuan ng mahal na poong Nazareno ng Quiapo. Kaya umantabay po kayo. Kayong maraming katanungan, sasagutin po yan mamaya sa ating talastasan. Okay? Yes, tuloy-tuloy na tayo, Bips. Ang ating radio reports. Yan, sa ating Provincial Roundup, unang... Bayan Patrol Report! Unahin natin ang ating radyo ng Bayan Bontok with Donna Balyo. Donna, na imbaga bigat kakabsat, konektado ka. Naimbag na bigat, inaasahang tataas ang revenue collection ng lokal na pamahalaan ng Mountain Province kapag ganap ng operational sa unang bahagi ng taon ang mini hydropower project ng Headcore sa bayan ng Sabangan. Ayon kay Governor Leonard Mayaen, ang LGU Sabangan at Provincial Government ay inaasahang makalikom ng tig-8 milyong piso kada taon na buwis mula sa operasyon ng 14 megawatt mini hydropower project. 6 na milyong piso naman ang buwis na babayaran ng kumpanya para sa 2 barangay na kinatatayuan ng kanilang proyekto. Sa pamamagitan anya ng malaking buwis na malilikom ng mga LGUs mula sa renewable energy projects, tiyak ang pag-asenso ng lalawigan at magkakaroon pa ito ng sapat na supply ng enerhiya. Iginiit ni Governor Mayaen na ang mini hydropower project ay malinis at walang masamang epekto sa kapaligiran. Sang-ayon din siya sa pagtayo ng nasabing kumpanya ng kahalintulad na proyekto sa iba pang bayan ng lalawigan. Para sa Radyo Vision, ako po si Donna Cawis Balyo, DWFR Media ng Bayan. Thank you very much, Donna Balyo. Dumako naman tayo sa Iligan. Nariyan ang ating kasamang si Biema Minyoza. Biema, magandang umaga. Konektado ka.
Magandang umaga. Magsasagawa ang ilang non-government at civil society organization sa Mindanao ng isang multi-stakeholders consolidation forum workshop kaugnay sa kanilang ginawang konsultasyon sa Bangsamoro Basic Law o BBS sa lugar ng Lanao del Sur at Lanao del Norte. Ito ay gaganapin sa Lunes, ika-12 ng Enero ng kasalukuyang taon sa lungsod ng Iligan. Ayon kay Regina Antiquesa, Executive Director ng EcoWed Incorporated at isa sa mga organizers, unang layunin nito na makatulong sa pagpaintindi at madagdagan ang kaalaman ng mga stakeholders tungkol sa Comprehensive Agreement on Bangsamoro o CAB at JAS BBL. Pangalawa, pagtugmain ang mga nakalap na pananaw at obserbasyon sa mga ginawang konsultasyon at maikonsidera ang ilang probisyon ng BBL. Pangatlo, tukuyin ang ilang issue at magbigay ng rekomendasyon bilang suporta sa proseso ng kapayapaan sa pagitan ng gobyerno at MILF. Ang nasabing aktibidad ay dadaluhan ng gobyerno at pribadong sektor at mga representante mula sa dalawang probinsya ng Lanao at lungsod ng Marawi at Iligan. Para sa Radyo Vision, Biama Minyosa, Media ng Bayan. Emma Minyosa. Okay, tuloy-tuloy tayo. Puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan, Nueva Ecija with Dick Sevilla. Dick, magandang umaga. Konektado ka. Magandang umaga sa iyo, Ka Francis at Miss Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Pinalawig pa ng Department of Public Works and Highways ng 2 linggo ang palugit para sa pagsusumite ng pre-qualification document sa mga interesadong bidders para sa konstruksyon ng 15 bilyong pisong Central Luzon Link Expressway o CLX Phase 1 na magkokonekta sa Tarlac hanggang Cabanatuan City dito sa Nueva Ecija. Unang itinakda ng DPWH ang deadline sa ika-19 ng buwang kasalukuyan para sa submission ng pre-qualification bid kung saan nataong schedule ng pagbisita ng Santo Papa sa bansa, kaya naman ginawang Pebrero 2 ang deadline. Naging paborable naman sa mga kontraktor at bidders ang pagpapaliban ng deadline dahil na rin sa mahabang bakasyon sa katatapos na Pasko at Bagong Taon. Ang unang bahagi ng CLX ay nagkakahalaga ng 14.7 bilyong piso na may habang 30.7 kilometro at may lapad na 4 na linya na magmumula sa Tarlac hanggang Cabanatuan City, samantalang ang ikalawang bahagi ay nagkakahalaga naman ng 14.2 bilyong piso na may habang 37.7 kilometro at mayroong lamang 2 linya mula Cabanatuan City hanggang San Jose City dito pa rin sa Nueva Ecija. Popondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang proyekto, samantalang sa ilalim naman ang operasyon at maintenance sa SUBIC o sa Public-Private Partnership Scheme. Para sa Radyo Vision, Dick Sevilla, Nueva Ecija, Media ng Bayan. Thank you very much, Dick Sevilla mula sa Central Luzon. Yan po ang unang bulusok na gatid sa ating orasan, 24 minutos. 14 segundos makalipas ang alas 6, babes. Yes, alamin na natin ang pinakahuling lagay ng ating mga lansangan dito sa Metro Manila mula sa ating kasamang si Julius de Samburon. Julius, maganda umaga. Maraming salamat sa inyo, Bibin at Francis. Ngayon nga pong pista ng itim na Nazareno ay nagsisimula na Francis at Bibin, yung ilang natin mga kababayan sa pagtungo dyan sa may bahagi po ng Quirino Grandstand area. At syempre yung iba nga ay nauuna na dun sa may bahagi nga po ng Minor Basilica dyan po sa may area ng Quiapo. Pero bago ang lahat, silipin na po muna natin ang pinakahuling sitwasyon ng trapiko sa Metro Manila sa tulong po ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA Balintawak sa lungsod po ng Quezon sa mga oras pong ito sa may mga sasakyan po manggagaling sa may area po ng lungsod ng Caloocan. At kung kayo po ay patungo po sa may Balintawak at approaching sa may area ng Muñoz, asahan nyo na po ang talagang nagsisikip na daloy ng mga sasakyan. Talagang bumper to bumper na po ang inyong mararanasan at apektado na rin po yung bahagi po ng area ng southbound o yung southbound lane natin ng North Expressway packet po ng Balintawak dahil talagang masikip na po ang daloy na sasakyan na inyo pong aasahan.
nananatili namang maluwag yung ating northbound lane papasok po ng NLEX at yung patungo po sa may area ng Bonifacio Monument dito po sa lungsod ng Caloocan. Lipat tayo ngayon sa may bahagi ng EDSA P2A Zone sa lungsod po ng Quezon. Sa mga oras pong ito ay nagsisikip na rin po ang daloy ng sasakyan natin yung pong service road ng southbound lane at pati po yung southbound area sa may bahagi po ng area ng ilalim kung saan nga po yan po yung mga sasakyan patungo po ng lungsod ng Makati, Pasay at ng Parañaque. Sa mga oras naman pong ito ay nananatiling maluwag yung daloy ng mga sasakyan natin sa bahagi po ng northbound pati po yung service road na patungo po ng Araneta Center sa Cubao. Lipat tayo ngayon sa may bahagi ng EDSA Ayala sa mga motoristang tutungo sa may area po ng lungsod po ng Makati. Asahan nyo na rin po ang talagang kaunting pagbibigit sa daloy ng mga sasakyan natin dahil yan po yung mga patungo po ng Makati CBD sa mga oras pong ito. Talagang nagkakaroon na po ng kaunting build-up yung daloy ng ating mga sasakyan, lalo na po yung mga patungo sa may area ng lungsod ng Makati. Pero yung pong northbound area natin pabalik ng White Plains ay magiging passable pa naman at green and going para sa ating mga motorista. At panghuli na naman po natin, ito pong bahagi ng Katipunan Berkeley bilang alternatibong daan ng ating mga motorista kapag syempre traffic po sa may kahabaan ng EDSA, nagiging passable pa naman hanggang sa mga oras na ito, no, Francis at Vivian, yung dali ng sasakyan natin dyan, lalo na po sa may papuntang southbound. Pero nagkakaroon na po ng kaunting build-up o kumbaga light to moderate na po ang ating traffic situation ngayong pong umaga. At yung mga sasakyan naman pong galing ng south, patungo po kayo ng area ng Tadansora at University of the Philippines, asahan nyo naman po ang talagang magiging maluwag pa naman na sitwasyon ng trapiko. Gaya nga nung aking nabanggit kanina, no, Francis at Vivian, asahan na nga rin dyan sa may area nga ng lungsod ng Maynila ang pinaikting na seguridad at syempre nakapanayam nga natin itong si Manila City Mayor Joseph Ejercito Estrada at sinabi nga niya na talagang handa na po ang pamahalang lungsod ng Maynila para nga sa pagdiriwang o paggurita nitong pista ng itim na Nazareno at kung kaya't nakapwesto na rin po ang iba't ibang tauhan ng pamahalang lungsod maging po ng Manila Police District at simula nga po kahapon ay binigay na rin yung peace and order allowances ng ating mga kawani ng Manila Police District bilang paghahanda na rin po sa ilang mga malalaking events dyan pa rin po, dito pa rin sa may area ng lungsod ng Maynila. Sa pangalan ng aking team, Ricky Reyes at Erwin Navarro, ako po si Julius de Samburon para sa Radyo Vision ng Media ng Bayan. Balik tayo dyan sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Julius de Samburon. Okay, 28 minutos na 38 segundos. Makalipas ang alas 6, Babes, again? Yes, ilang minuto na lang, magsisimula na po itong prosesyon ng itim na Nazareno. Alamin natin kung uulanin ba sila o aarawin ngayon po. Mula sa ating kasamang si April Enerio live mula sa Pag-asa DOST. April, magandang umaga. Yes, magandang umaga, Vivian at Ka Francis. Sa ating balita, unahin po natin itong binabatayan na low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Jody Lois, inaasahan ang pagpasok na sa manang panahong ito sa ating area of responsibility by Sunday or Monday. Dagdag pa ni Jody, sa ngayon, mababa naman ang chance nitong ma-develop, ganun pa man continuous monitoring ang Pag-asa sa posibleng development nito. Samantala, kanina pang madaling araw nakakaranas sa mga pag-uulan ng ating mga kababayan deboto na nakikiisa sa translasyon ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-uulan na ito ay dulot ng umiiral na northeast monsoon na nakakaapekto dito sa buong Luzon. Asahan na magpapatuloy po ang mahihinang pag-uulan nito sa Metro Manila sa mga susunod na oras, pati na dito sa mga rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera, Calabarzon, Bicol Region at sa probinsya ng Aurora. Ang nalalabing bahagi po ng Luzon makakaranas ng isolated cases ng mahihinang pag-uulan. Dito naman sa mga rehiyon ng Caraga, Central Visayas at mga probinsya ng Leyte at Camiguin, asahan po natin ang maulap na kalangitan na may mahihina hanggang katamtamang pag-uulan. Ang natitirang bahagi po naman sa makakaranas ng fair weather condition, asahan po natin ang partly cloudy to cloudy skies with isolated thunderstorms. At syempre bilang pagtutok sa Feast of the Black Nazarene
narito po ang special weather forecast na pag-asa ngayong araw. So asahan po natin ang temperatura sa pagitan ng 19 to 29 degrees Celsius at tulad ng aking nabanggit kanina, magpapatuloy po ang mahihinang pag-uulan sa susunod ng mga oras, no, simula kanina nga alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Para sa Radyo Vision, ako po ang inyong weather girl April Enerio, Media ng Bayan. Balik sa iyo, Vivian. Maraming salamat, April Enerio. 31 minutos, 1 segundos makalipas ang alas 6, Bibs, at binabagtas na natin ang ikalawang bahagda ng ating special edition ng ating Radio Vision Media ng Bayan sa araw na ito ng kapistahan ng mahal na poong Nazareno ng Quiapo. Meron tayong ilang mga text messages dito, Bibs. Yes. Gandang Vivian at guwapitong Kuya Francis. Uy, thank you again, ha? Ang pamamanata ay isang sakripisyo. Bagamat hindi kailangang magkasakitan sa paghawak sa lubid ng mahal na poon. Mula po sa Calbayog City, konektado ka. Thank you. Gandang Vivian. Okay. Sige, tuloy-tuloy. Ito'y wala ring saysay kung hindi tagos sa puso at di marunong magpatawad sa kapwa. Salamat po, Junjun Kalong ng Barangay Ravis, Vilmas Kitchener, Calbayog City, konektado ka. Yes, hi, good morning po sa inyo, Miss Vivian. Araw-araw po kayong gumaganda at sa iyong partner, lalo daw po kayong bumabata. Anak ko, galing sa Caloocan City. Hello po sa inyo and happy viewing. Bakit ngayon lang? Okay, sige, tuloy-tuloy na tayo. Samantala, narito na kapiling natin, Bibs, ang ating espesyal na panauhin sa araw na ito ng kapistahan ng mahal na Nazareno. At bago mo ipakilala sa ating mga viewers and listeners nationwide, worldwide, bigyan daan muna natin ng ilang paalala mula sa inyong himpilan. Kaibigan, 34 minutos, 34 segundos. Makalipas ang alas 6 at Viv, siguro napakagandang pagkakataon na tayo ay maagapayanan ng ating special guest para masagot yung marami nating mga katanungan, yung mga katanungan ng ating mga viewers, listeners nationwide, worldwide, kaugnay nitong kapistahan ng mahal na poong Nazareno ng Quiapo. At sa puntong ito, Vibs, do the honor, ipakilala mo na ang ating special guest. Yes, mga kaibigan, kapiling po natin ngayon dito sa ating studio si Father Jess Manabat, ang parish priest ng Sacred Heart of Jesus. Magandang umaga po sa inyo, Father. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Welcome, Father. Maraming salamat po sa pag-imbita sa atin. At kami po ay nagpapasalamat din at nakarating po kayo mula pa sa Florida Blanca. Isipin mo, parish priest ng Sacred Heart Parish sa Florida Blanca si Father Jess. Pero narito siya ngayon para tayo tulungan na ikangay mailarawang mabuti. Itong kapistahan ng mahal na poong Nazareno ng Quiapo. Bilang panimula siguro, Father, paano po natin ilalarawan ngayon sa ating mga deboto, sa ating mga mananampalataya na taon-taon po napapansin nyo rin marahil siguro na halos dumodoble, dumadami at patuloy na talagang umaani ng debosyon ang mahal na poong Nazareno. Oo nga po, nakita ko yan doon sa maalab nilang pananampalataya, parang isang apoy na talagang lalong sumisiklab ang kanilang pananampalataya. At kitang-kita yan sa kanilang pagpunta dito.
lalong-lalo na po kaninang nandoon kami sa Quirino Grandstand, kahit na may umuulan, pati yung mga bata makikita mo na sinasama nila ng kanilang mga magulang. Isang patunay lamang na yung kanilang malalim ang kanilang pananalig sa ating Poong Nazareno po. Alam niyo po, Father Jess, hindi niyo na itatanong. Siguro mas lamang lang ako ng 1.5 taon sa inyo sa edad. Ano po? Pero ako po ay matagal ng devoto at mamamasan, no? Since 1960s. Namamasan na ako dyan hanggang sa ngayon. At kaya lang ako natigil ay pag-geray-geray na ako ngayon. Ano po? Hindi ko na kaya at isinaling ko na sa anak ko. Pero bigyan nyo lang po ng pahapyaw na kasaysayan ng ating mga mananampalataya. Kailan po nasimulan ang debosyon sa mahal na Poong Nazareno ng Quiapo? Ayon po sa kwento, dahil medyo bata pa rin naman ako sa pananampalataya, ayon sa kwento, mga more than 400 years na po ang imaheng ito, at ang original na imahe na ito ay galing sa Mexico City, Acapulco. At kanina po narinig ko yung tanong ninyo kanina. Tanong ng isa natin texter. Kung bakit itim yung Poong Nazareno. Ito po ay dahil dun sa klase ng kahoy na ginamit. Okay. At merong iba-ibang kulay yung mga kahoy. At nagkataon ang kahoy na ito na galing po doon sa Mexico City ay itim. At ito rin po yung kahoy na ginamit doon sa Antipolo. Kung kaya mapapansin ninyo, pati yung birhen doon ay itim. Iisang kahoy ang ginamit. Yung Nuestra Señora de Virgen ng Buen Viaje. Opo, sa Antipolo. So, hindi dahil sa kinulayan nito, kundi natural doon sa kahoy na itim po ang kahoy. Pero nung yan ay dadali na dito, hindi po ba yung kanyang sinasakyan ay nasunog? Opo, meron pong ganyang istorya. At kaya hindi naman siya ang natupo, kundi umitim dahil doon sa sunog na nangyari sa barko. Tama po yun. Okay. So, Bill, yes, ipagpatuloy natin ang ating panayam kay Father Jess maya-maya lamang. Pero balikan muna natin ang ating mga radio report. Okay. Unahin natin ang ating Radyo ng Bayan Hingog with Gigi Calvo. Gigi, magandang umaga. Konektado ka. Umaga sa lahat mula sa lungsod ng Hingoog. Inihayag ni Clerk of Cortes, Attorney Tessa Marie Villanueva, lahat ng mga bilanggong may sentensya ng 6 na taon pababa ay dito na sa City Jail sa lungsod ng Hingoog mabibilanggo. Ang mga bilanggo naman na may mahigit 6 na taon na sentensya ay pinadala sa Davao Penal Colony, samantala ang iba naman ay maaring mag-apply ng probation. Ayon kay Atty. Tessa Marie Villanueva, walang mabigyan na executive clemency dito bago dadalaw ang Santo Papa dahil hindi pa na-desisyonan ang mga kaso na sinasampa sa bawat isa sa kanila. Napag-alaman mula kay BGMP Inspector Carlo Obrigue na may 143 inmates at 4 nito ay mga babae at isa naman ang dayuhan. Anya, hindi maiwasan na may mga bilanggong nagkakasakit at naghawaan lalong-lalo na ngayong panahon sa pag-ulan. Para sa Radio Vision, Gigi Villamor Calvo ng Hingoog City, Media ng Bayan. Okay, thank you very much, Gigi Calvo, Radyo ng Bayan Hingog City. Samantala, dumako naman tayo sa Iloilo. Nariyan ang ating kasamang si Paul Tarosa. Paul, magandang umaga, konektado ka. Magandang umaga, kasamang Vivian at kasamang Francis. Hindi pa posible para sa syudad ng Iloilo na maging drug-free ngayong taong 2015. Ito ang pahayag ni PIDEA Regional Director Paul Ledesma kasunod ng matagumpay na taong 2014 para sa Philippine National Police at PIDEA kung saan 7 barangay sa syudad ng Iloilo ang idineklarang drug-free. Ayon kay Ledesma, mahalaga na hindi nagpapabaya ang otoridad sa pagresolba ng problema sa droga sa pamamagitan ng pagplano ng iba't ibang paraan para malabanan ito. Inalimbawa ni Ledesma na may mga barangay pa na kailangan ng mas komprehensibong drug clearing operations dahil ito ang mga barangay na naapektado ng iligal na droga. Hindi naman nagbigay ng timeline ng opisyal kung kailan magiging drug-free ang syudad.
pero humihingi ito ng suporta sa publiko para sa isang matagumpay na kampanya kontra iligal na droga. Para sa Radyo Vision, ito po si Paul Tarosa ng DYLL, Radyo ng Bayan, Iloilo, Media ng Bayan. Maraming salamat, Paul Tarosa. Puntahan natin ang ating Radyo ng Bayan Tabuk with Hazel Gopay. Hazel, na imbaga bigat kakabsat, konektado ka. Imbag na bigat Pilipinas na ipalabas ng 1.5 billion pesos na pondo para sa lalawigan ng Kalinga sa pamamagitan ng DPWH para sa road upgrading at concreting. Ayon kay Congressman Manuel Aguiao ng Lone District ng Kalinga Province, particular na mapopondohan ng Balbalan Kalinga Abra Road, Cagalwan Pasil Balbalan Road at iba pang bayan ng lalawigan. Magmumulaan niya sa naturang pondo ang 350 million pesos para sa pagpapatuloy ng 4 at 6 lanes road dito sa Tabuk City. Isasagawa ang bidding ng mga proyekto sa DPWH Central Office maliban sa 350 million pesos na gagawin dito sa Kalinga District Engineering Office. Samantala, sinabi ni Judge Marcelino Wacas ng Branch 25 na simula sa quarter na ito ay maaari nang magsampa ng kaso online. Ito ay makaraang na aprubahan ng pondo hinggil dito. Layunin umano nito na maaring magsampa ng kaso kahit saan basta't mayroong internet connection. Hinggil naman sa PayPal visit, binanggit ni Bishop Prudencio Andaya Jr. ng Vicariate ng Kalinga na isang gang at woolen cloth ang ibibigay sa Santo Papa sa pagdalaw nito sa bansa na simbolo umano ng kapayapaan. Para sa Radio Vision, Hazel Gopay, DZRK, Tabuk, Media ng Bayan. Thank you very much, Hazel Gopay, Radyo ng Bayan, Tabuk. Ayan na mga kaibigan, nagatid sa ating orasan, 42 minutos, 52 segundos makalipas ang alas 6. Bebs, tuloy-tuloy na tayong balikan natin ang ating panauhin. Kapiling pa rin po natin ngayong umaga si Father Jess Manabat, ang Sacred Heart of Jesus Parish Priest. Mula po yan sa Pampanga at siya rin po ay isang Quiapo Priest. Kanina po, Father Jess, nabanggit po ninyo na kaya po itim ang ating imahe ng Poong Nazareno ay dahil po sa wood na ginamit. So, does this mean po, Father, that there is no truth po to the story na nasunog po ito and may katotohanan po yun. May pangyayaring ganun. Kaya lang, siguro para makita din natin na ang pinagmulan nung kahoy na ito ay napaka-importanteng malaman din natin. At hindi natin kinakahila yung milagrong pangyayari kasi kasama ito sa istorya na marahil na tumatak din sa buhay ng mga mananampalataya. Well, alam nyo ho, Father Jess, katulad niyang mga devotee natin sa ngayon, malalaman nyo kagad na sa pamamagitan lang ng suot ng mga t-shirt at iba't-ibang mga disenyo, talagang makikita natin na deboto sila ng Senyor Nazareno. Pero ang nagtataka po ang marami, bakit sa Quiapo napunta ang mahal na poon? At hindi sa iba't ibang dako, Luzon, Visayas at Mindanao. Bakit kaya mula Acapulco, Mexico, diyan inilagak ang imahe ng Poong Nazareno? Marahil po, ito yung naibigay na larawan sa ating mga mananampalataya dito sa lugar ng Quiapo. At sa aking pagkakaalam, bawat lugar ay may binibigay pong mga patron. At ang unang patron po dito sa Quiapo ay si St. John the Baptist. Tapos naimulat din sa mga mananampalataya itong pagdedebosyon sa ating mahal poon na Nazareno. At ito po ay isang napakagandang pagkakataon na makita natin na bawat lugar meron talaga tayong mga patron na pwede nating bigyan ng pansin, lalo tayo para ito yung magiging halimbawa para sa ating pagiging Kristiyano at Katoliko. Okay. Well, Father, curious lang po ako, no? Bakit po January 9th natin ipinagdiriwang ang kapistahan ng Poong Nazareno? Kung mapapansin po natin, katatapos lang ng Pasko, tapos bigla tayong pumalik dun sa paghihirap ng ating Poong Nazareno. Yes, opo. Alam po ninyo, isang cycle po ang tawag natin dito na ang pananampalataya natin, lalong-lalo sa liturgy, ay hindi lamang dun sa nananatili dito sa pagkasilang ng ating Panginoon, kundi pumapasok dito yung life story mismo ng ating Panginoon, at kasama dito yung pagpapakasakit at pagpapasan ng krus. At nailagay sa buwan ng Enero dahil ito yung umpisa
umpisa ng bagong taon. At marahil kung titignan po natin ang bawat taon na binubuhay natin, may mga paghihirap din tayong kinakaharap. At dito ko nakikita na may dahilan bakit January. Kasi ang talagang dapat na kung titingnan natin sa kalendaryo ng serye ng mga kaganapang pangrelihiyoso, matapos na salubungin natin ang kanyang kapanganakan ng buong pananabik last December 25, sasalubungin naman natin sa kanyang pagpapala ang bagong taon ng 2015. At pagkatapos narariyan yung pagdalaw ng tatlong mago nung first Sunday of January, at pagkatapos sana dugtong dito yung kapistahan ng Pit Senior sa darating na January 18. Pero bigla dito pumasok yung kapistahan ng mahal na Nazareno ng Quiapo, kaya para talagang ikangay meron talagang kumbagay merong nais na ikintal sa isipan natin na sa pagpasok ng bawat taon, bagamat pinagpalayan ng ating Panginoon, pero pinagugunitan na niya ang hirap ng kung paano niya tayo pinangangalagaan at pinagpapala. Well, nakikita mo ngayon sa ating video, Bibs, talagang yung pangyayari na banggit ni Father Jess. Anong oras po kayo nasa Luneta kanina? Nasa alas 9 po ng gabi, nandun na kami kaninang kagabi po. Tapos nanatili kami doon hanggang dun sa misang alas 12. Tapos from there, pumunta kami ng Quiapo para sumama din doon sa misang alas 3 ng madaling araw. Kanina po. Kaya makikita mo yung mga tao parang hindi sila natutulog talaga. Talagang nagka-camp out po sila dyan sa Quirino Grandstand para po masiguro na talagang makaka-participate sila dito sa prosesyon ng Poong Nazareno at makakapagpahid po sila ng white towel. Pero tingnan mo ngayon, Father Jess, Vives, medyo makulimlim ang panahon at patuloy yung manakan at manipis na pagambon, pero hindi nagiging hadlang yan sa talagang debosyon ng ating mga mananampalatayang Katoliko na kung saan simula na ngayon ng ikangay paggulong ng kanyang karosa patungo na rito sa Quiapo, para sa kapistahan ngayon, sa araw na ito, talagang dedikadong ang araw na ito para sa Senyor Nazareno. Father Jess. Siguro po kung bibigyan natin ng paliwanag yun na bakit kahit na umuulan nandyan yung mga tao natin, mga mananampalataya. Ang pananampalataya natin hindi lamang sa tuwing may araw o talagang maganda yung ating nararanasan, maging sa panahon ng unos o panahon ng tag-ulan. Ang ating pananampalataya lalong tumitibay. Kaya nakikita ko hindi matitinag yung ating mananampalataya kahit na uulan at uulan dyan. Okay. Makikita natin sa ating monitor na talaga namang siksikan ang mga tao po ngayon sa Quiapo at parang hindi pa po gumagalaw. Hindi pa raw naikakabit itong rope doon sa andas dahil sobrang kapal ng tao at medyo marami mahirap gumalaw dahil sa dami po nila. Well, anyway, patuloy po yung monitoring na yan na masutunghayan ninyo mga manonood at mga tagapagtaguyod ng ating palatuntunan, sapagkat nais nating pasalamatan din ang ating Metro Manila Development Authority na sa pamagitan ng kanilang CCTV cameras ay maihahatid sa atin ang live kung ano mga blow by blow, step by step na kaganapan dyan sa Luneta habang ikinakasana ang paggulong ng andas ng Senyor Nazareno patungo dito sa Maynila. Pero Father Jess, isa po sa talagang nagiging malikot sa kaisipan pa rin ng ating mga mananampalataya. Dati po, nung ako nagsimulang mamanata at maging mamamasan, dito lamang po sa Quiapo talaga nagsisimula. After the 12 high noon mass, tsaka bubuksan na yung puwerta general ng simbahan at ilalabas na namin ang Senyor. Pero ngayon po, bakit nagkaroon na ng translasyon? Siguro po para ma-accommodate yung napakaraming tao kasi hindi dito sa simbahan po ng Quiapo
malaki na ho yung simbahan pero hindi pa rin magkakasya. Malaki na yung Plaza Miranda. Opo. So, ibig sabihin, nag-a-adjust din ang ating simbahan para ma-accommodate lahat ng ating mga nagdedeboto sa Poong Nazareno po. At ito yung nakikita kong dahilan para bigyan din ng pansin na lahat ay pwedeng ma-accommodate. Father Jess, ito pong imahen ng itim na Nazareno na ipinaparada po natin ngayong araw. Ito po ba yung original image ng itim na Nazareno? Yan po. Mexico. Dito po sa ating simbahan, kung tayo gagawin dito sa simbahan ng Quiapo, meron din pong imahin doon. At ayon po sa ating mga kaparian at sa Archdiocese po ng Manila, yung nalagak dito sa altar, yon ang original. Yun ang original. All parts of it po, wala pong replica sa pinaparada. Tapos yung pinoprosesyon natin ngayon, ito yung replica ng Poong Nazareno. Kasi hindi pwedeng kunin yung sa taas, magapok na rin yung kahoy, hindi pwedeng gamitin yon, baka masisira siya. Okay. Matagal na kasi naman na yun. Dati yun ang ipinoprosesyon. Yun ang pinoprosesyon. Noong mga unang dako ng panahon namin, babes, yan ang talaga ibinababa sa altar yan. Pero magtataka ka, ako'y nagtataka dito, Father Jess, matagal na ako dyan na ako'y deboto dyan. Noong pag yan ay binibihisan at ibinababa sa altar para iprosesyon, 2, 3, 4 na tao lang ang bumubuhat. Pero kapag yan ay nailagay na sa kanyang andas, Santa Banana Elementary School, 1,000,000 tao, halos hindi pa makayang buhatin yan. Nagtataka kami, kahit anong napinipingga pa yan, Father Jess, siguro naging witness ka na rin, bagamat batang-bata ka pa, talagang makikita mo kung gaano kabigat. At saka merong pagkakataon yan na, Father, ewan ko kung naranasan nyo na rin, babes, kapag ipinapasok yan sa isang kalsada at ayaw niya, hindi. Gumigewang-gewang yan. Hindi talaga kahit na hatakin ng lubid, kahit na anong gawin, talagang gegewang-gewang. Pero pag gusto niya yung daanan yung kalsada, wala na, talagang akala mo naman, hinahabol naman ng patrol. Sa bilis. Ay, nako, talagang napakamilagro. Ang dami ko ng karanasan dyan, Father. Napakamilagroso po. Napakamilagroso talaga ng imahin. Ako nga lang po, pag nagdarasal ako dyan sa simbahan, parang ramdam na ramdam mo yung presensya ng Panginoon talaga. Well, personally, Father, naka-experience na po ba kayo ng miracle na hiniling po ninyo sa itim na Nazareno at talaga pong natupad? Marami na po. Marami. Halimbawa, siguro itong very recently, yung isa sa aking mga parokyanes doon sa Pampanga, nahulog habang kami nag-aayos ng Christmas decor, nahulog siya sa bell tower. Sa bell tower, that was last October 16 at Huwebes ho yun. At kinabukasan dapat ako ay magsisimba dito sa Quiapo. At kung ang pong binagsakan niya ay more than 20 feet. Wow, ang taas na. Tapos ako'y nagdasal. Alam po ninyo, ngayon naglalakad at buhay na buhay yung taong itong nahulog. At ako nakikita ko na talagang napakalaking milagro ang ibinigay sa amin. At kahit na ho yung kaibigan kong nahulog na iyon, siya'y magpapatotoo din na talagang milagro. Dahil nangyari ho yun ng Huwebes, tapos kinabukasan magsisimba. Dahil hindi na ako nakapunta, tumawag po kami dyan at nagpadasal kami. At yung araw na yun, sabi nga ng mga doktor, napakalaking milagro. Okay, ito, siguro maganda, Father, kayo na rin ang tumugon, Good day po. I felt sad kasi nababasa sa Bible, sambahin ang Diyos in spirit and truth. Ang kahoy na sinasamba ay wala namang pakiramdam at hinahalikan pa. Baka magkahawahan ng sakit. Let's think it over. Thanks, Julina ng Parañaque. Ginagalang natin yung mga pangalan na ganyan. Yes, of course. Huwag natin kalilimutan na ang mga imahe na ito ay nagpapatunay sa atin na sila'y nagpapaalala. At alam naman natin na napaka-importante na kuminsan, kapag ang ang isang tao po, gusto natin maalala, may mga bagay na magbibigay sa atin ng lakas. Totoo yan. At ganito po ang nakikita kong dahilan ng mga images. Sila ang nagre-remind sa atin at sa tuwing tayo na umahawak sa mga ganitong mga images,
para din natin nararamdaman yung presensya. I guess ang mahalaga, hindi lang natatapos doon sa pag-participate sa procession itong halimbawa pananalig natin sa Poong Nazareno. Kahit after nito, kapag tayo ay nagdadasal, hindi po ba, Father, dapat yung ating devotion sa itim na Nazareno ay nananatili. Tama ka. At siguro naman yung mga ano ba sabihin na natin imahe niyan, hindi naman yan ang sinasamba natin. Tama po. Ang sinasamba natin yung nasa sa likod ng imahe na yan. That's right. Yung imahe katulad rin ng mga larawan ng ating mga magulang na ikinukwadro natin, inilalagay natin sa isang magandang lugar at sa tuwi-tuwi na kumisa binabati natin, ganyan din. Iginagalang natin, pero hindi natin sinasambayan. Hindi yung kahoy. Hindi yung kahoy. Kung hindi yung sino ang nasa sa likod ng larawan na yan o imahe na yan. Kung sino yung nagpapaalala sa akin. Yun. Yes. Ay, naku po. Bagamat kung ano man ang mga ikangay pagkakaunawa nila, ginagalang natin sila, ginagalang natin ang kanilang pananiniwala, regardless of their spiritual beliefs and affiliation, hindi natin kino-question yun. Basta't tayo mga mananampalataya, naniniwala tayo, nananalig tayo, at nananangan tayo sa Kanya, kung ano man ang pananaw nila, iginagalang natin. Okay, so nagpapasalamat kami once again Father Jess Manabat, Junior ng Sacred Heart Parish ng Pampanga. Okay, at talagang isa rin sa mga deboto ng ating Senyor Nazareno. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Okay, maraming salamat po. Nakapanayam natin mga kaibigan ang parish priest ng Sacred Heart of Jesus at ng Quiapo, si Father Jess Manabat Jr. Sa punto pong ito ay puntahan natin ang ating kasamang si Zarina Lusuegro dyan sa PTV Telestudio. Salamat, Vivian. Sana po ay natulungan namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Muli, ako po si Zarina Lusuegro. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Suegro at mga kaibigan, dito na po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Paalala lang po sa mga deboto ng itim na Nazareno ay nananawagan po ang ating pamahalaan na maging mahinahon po at i-ensure po natin ang mapayapang pagdaraos po ng prosesyon ng Poong Nazareno. At mga kaibigan, para po sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming delayed telecast mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 o kaya naman po sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At pinasasalamatan po natin dito ang ating paring mga panauhin na kasama ni Father Jess mula sa Florida Blanca sa Pampanga. Thank you very much po sa ikangay mga panauhin namin dito na hindi na nakapagkape dahil inainom na nila yung kape. Okay, ang inyo pong kagapay Francis Cancino. Minsan pa nag-iwan sa inyo na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice weekend ahead of us. Happy Fiesta po sa mahal na Poong Nazareno ng Quiapo at sa lahat ng mga deboto. Have a nice day at God bless. Until next week, maraming salamat po.